Yon. Yun. First song you heard is titled Cursed, and then the follow-up is called Painful State. Strife. Guys, Painful Strife. Painful Strife. Okay, Painful Strife. Guys, it's a Sunday, Alak 8. Again, my name is TJ. Together with me from Mandaluyong, Rigel. Gandang gabi mga sir. Tonight, we have the boys from Traces of War. Good evening, mga. Good evening. Good evening. Introduce ko lang yung mga members. Those we have on board, we have Aboy on vocals, LJ on bass, Jules guitar, Ellison also on guitar, and then we have also Clark on drums. Good evening mga sir. Kumusta? Kumusta kayo? Kumusta ang Traces of War? Jules, kumusta ang Traces of War? Kumusta kayo mga pare? Steady lang. Yeah, so go Jules. Akala ko ikaw. Ikaw muna. Ako wala. Traces of War, ano ba? Galing kami sa nung pandemic wala kami ginawa. So yun. Pero ngayon bumalik kami. Tinry namin bumalik 2020. Medyo may mga busy pa sa family life. Pero ngayon na-attempt namin, nagpa-practice ulit kami. And yun, si Ellie yung through Jules, namit namin si Ellie. And nakakamp kami. Kasi may problema na kami sa members Kaya nahirapan din kami bumalik. At the same time, schedule. So may mga double prong na problema siya. So di namin pinush. Pero ngayon siguro kumaga tamang timing lang kasi hindi kami nahirapang maghanap ng mga replacement basis gaya yan. Kasi si Mac yung dati namin base nag-relocate sa probinsya. So siya yung hirap noon, logistics, di ba? So kumaga madaling na-contact ni Jules. Si Jules ang gumalaw ng kumontak kay LJ tsaka kay Ellie. So ang dali ang dali nung proseso. Kumaga hindi kami masyadong, although nag-attempt kami maghanap ng basis noon pero may mga few months hindi na namin pinush kasi parang mas mga nahanap namin base hindi masyado makakommit din so yun, and good thing yun nung sabay halos sa LJ and Ellie. So ngayon, hopefully ngayon 2024 magtuloy-tuloy na makapag-practice kami, and na-practiceado ni Ellie and LJ yung stuff na nasa album. So yeah, so the future is future is bright. There you go. Ano nga pala, pwedeng bigyan nyo rin kami ng konting background kung sino si Traces of War, kung paano kayo nagkita-kita, paano kayo bumuo ng banda. Si Clark, kaya sagutin ni Clark yan. Si Clark, ako tsaka si Clark yung yung from the beginning talaga na magkasama sa Traces of War. Although si Jules sort of, kasi si Jules kasama na siya dun sa bumuo ng first album And tagalan na Jules, more than since 2012, no Jules? Sama ka? 2012, so mga 12 years. 12 years na siyang kasama ng Traces of War. Although yung from the time na nirelease yung album, doon simula nung time na yun, medyo doon kami naging hiatus kasi biglang may mga nag-quit. Pero yan, tingin ko si Clark, andyan ba si Clark? Pwede na i-explain yung beginning. Tapos si Jules yung from 10 to 12, kaya explain ni Jules yung, kaya i-kwento ni Jules yung from 10 to 12 onwards. So mukhang wala pa si Clark. Ayun, si Clark, yeah. Hello, Sam. Narinig niyo ba? Sir. Yes, sir. Yung mga Traces of War dati, way back college, mga bakla kami dati. Yun. The band actually started na post-hardcore.
Kung history-wise lang, never naman kami nag-claim na sobrang metal na kami before. So, the band actually started way back when we were college, back to circa 2003, 2004. So, medyo matunog yung post-hardcore during the time, and alam naman natin siguro ng mga, sabi nga nila, bading, diba? Emos. Tears of All talaga ang pangalan. Hindi naman nakakaya. Pero we're proud naman siguro of where we have begun. Tears of All yung pangalan before. Hindi na sumama yung ibang members, like particularly si Albert Martin. Medyo nabago yung mukha. And that's, I think yun yung breaking point na nagbago yung musicality, nagbago yung influence, maski si Dave Gutierrez being the original guitarist before, nagbago rin yung mga influence, nag-dig ng mga mas heavy metal, thrash metal. And then ako as a drummer, I kind of pinako ko yung sarili ko sa pop. So kung medyo may pagka-catchy yung mga kanta, siguro the beats would figure that one out. Ako yung pinaka-pop sa group. Okay. And then dumating si Bones, si Jules, sa new guitarist. And then siyempre, as we grow, nagkakaroon tayong mga family on our own. And time is very relevant where you spend it. So you spend it with your family, medyo nagkaroon ng hiatus and all that. But I think bottom line is Traces of War is not just a band. I think it's more of me and Bones, we are part of a motorcycle club which focuses on brotherhood. But I think Traces of War, as I would see it, is more than that. It's more about family and for the love of music. So, I guess yun yung bottom line. May nawawala, may dumarating, but it's more about being a family. Alam mo yan, yung minsan kasi sobrang pressure nung kailangan gumawa ng bagong kanta, kailangan gumawa ng bagong ganito, kailangan mag-release and all that. I think with our age now, wala na yung ganong pressure, and we just want to stay true on what we love to do, which is to play music with our family. Just want to create music that would kind of, we will be happy within ourselves, and then later on, hopefully, yung music na yun would, elevate other people's mindsets and whatever they want to perceive the music. Yun lang isa. Okay, salamat. Dahil ka. TJ. Yes sir, sorry na nawala ako kanina. Nadidistract ako sa bigote mo, pre. Bakit baka naka-video off ba kayo? Ano ba to? Video on ba to? Or off ba? Video on. Video on. Yun. Actually, naka-live na. Yun. Moving forward. Medyo nawala ako kanina kasi I lost the connection. Nawala yung connectivity ko, so I have to switch modem. And for some reason, nung nabalik ko na yung connectivity ko, hindi naman gumagana yung isang headset ko, so I have to scramble and find a new set. So anyway, I'm back. I'm not sure kung natanong na to earlier. Yung 2 tracks na pinatugtog natin kanina came from an album, full length, 10 track album. Pero released 2016. I was just curious, in Traces of War, given na intact pa rin kayo ngayon, meron bang mga EPs or maybe compilation effort na nirelease post yung 2016 na album nyo? Wala pa, actually. Yeah, medyo nag-ano kami dun eh. Nirapan kami sa members. Yung makulit nun kasi after namin ma-release yung album,
si Albert, bago siya trivia, si Albert, kapatid niya si Vro from Pagan Fire. So, magkapatid sila. Anyways, yun nga. Umalis siya kasi nga you have to focus sa family. Kasi nga bago yung family, maliit pa yung mga kids na. And I think, yun na rin ng kahit ngayon lumaki na, wala na rin siyang balak talagang magbanda rin. So, nung time, nahirapan kami maghanap. And at the same time din, si Clark nung time na busy rin siya kasi halos kakasal niya lang din nun. And, alam mo yun. So, binibuild niya yung sarili niya, which is fine by us. And, kaya doon nakita niyo sa credits dyan sa Bandcamp, I think, na si Kiko, kabanda dati ni Ellison from way back 90s. Mga OG ng death metal, mga OG ng death metal yung mga yan. Naging drummer namin siya noon for a while. And yun, kumbaga naghahanap kami ng members ng time na yun. Mahirap maghanap ng mahirap magtuloy ng banda, mahirap gumawa ng kanta na walang steady members. So yun. So, ganun kabilis lang to. Ibig sabihin ganun lang kabilis yung panahon kasi from 2016 nag-gig kami, nakapag-gig kami isang beses pero puro practice with Kiko. Kasi he has to learn the songs from the album eh. Tapos yun, hindi rin siya nagtuloy. Then bumalik si Clark. Bumalik si Clark mag-drums around 2017, no? 2017, nagpo-practice ulit kami. Gumagawa kami ng kanta. Gumagawa kami ng kanta. May nagawa kami mga bagong kanta pero hindi natuloy eh. Ba't ba hindi natuloy yung mga Ba't ba nung time na yun, tingin mo, Jules, ano yung mga reasons from 2017? Inatay lumipat si Mac sa sa province. Hindi, recently lang yun eh. Parang pandemic na eh. Tingin ko 2017. Yun din, family. Family, Sakto rin kasi ako naman 2017 practice. Tapos sakto 2018 ako naman nagka-baby naman ako. So from 18 hanggang 2020 wala ako. Tapos sakto nagka-pandemic pa kung kailan okay na yung baby ko nung lumaki. Tapos yung pandemic, tapos parang wala talaga. So parang kasunod-sunod yun. And then recently lang, since parang okay na lahat, tingin ko humupa na yung pandemic and nakapag-settle na rin kami sa mga changes sa life kasi from single iba yung changes ng single tapos naging married life, di ba? Yes. So tinatry namin ipasok yung banda ron. Alam mo yun. Tapos marami mas personal na mga bagay sa banda. Tingin ko yun. Medyo mahirap yung kung paano mo i-juggle ngayon sa family mo tsaka sa Oo. Iba. May lifestyle. Yung iba pa yung life. Nung single life, iba yung Traces of War na single eh. Diba? Talagang embodiment ng party eh. Party thrash yun eh. Ganun. Kumbaga, yung siguro kaya hindi namin nag-adjust talaga kami. Kasi every time na lalabas kami, back then, kailangan talaga. Umiinom kami, ganun. We stay up late. Kumbaga, pag ma-practice kami, kailangan talaga. This is the night. We're gonna attack. Ganun yung mentality. We're gonna attack. So, tapos after ng set nyo sa isang gig, iinom until the wee hours of the morning. Pero ngayon, after ng set, uuwi na yung mga ibang members. May mga ganun na. Ganun na. Ganun na yung Kaya nga, mapili rin kami sa gig. Although so far, kayong family life, hindi pa kami nakapag-gig talaga ng madami. Pinaka-gig namin, puro Marikina lang. Marikina lang talaga lagi. Talaga parang home court. Dito na home court tayo, ganun. So, Marikina-based talaga yung Traces of War? Wala na, kumbaga lahat ng members, taga Marikina ba or merong mga nearby cities within Metro Manila? Hindi nga nearby cities eh. Pero Metro Manila. Kami ni Jules, ako San Mateo. Jules Antipolo. Ngayon si Clark, taga Antipolo na rin. Tapos si Ellison, taga saan ka, Eli? Taguig. Taguig. Saan ka sa Taguig? Dito ako sa likod ng munisipyo. Munisipyo ng Taguig. Sir, mahirap na Mayor ng Taguig. Sa kabila. Yes, sir. Okay, nabanggit niyo yung changes between yung mga binatang Traces of War sa current sa present lineup.
when you mention those changes, it's a good change actually. Kumbaga, you're still trying to keep up with the band, pero syempre maintain pa rin, at saka number one sa priority list natin is yung family natin. Pero it's a good thing na buhay pa rin ang Traces. At saka you're still doing gigs, am I correct? Ngayon, yeah. Balak namin na nung unang bumalik kami, actually hindi pa namin kabanda si Ellie tsaka si LJ nun. Tinry namin bumalik ng 2022. So, ang nag-base sa amin si Mac pa din, which is yung nag-base sa album. Recently lang naman siya nag-relocate sa province para mga 2023. Ganyan. Actually, 2022, nasa province na siya nun. So, bumalik siya nun para mag-gig lang. And yun yung parang setup. Sige, babalik ako pag mag-gig, mag-jump. Pero hindi talaga rin. Hirap ang layo. Nueva Vizcaya. So parang sobrang effort nun kung magbabalikan siya. Di ba? Parang, di ba, magasos. Kumbaga financially, hindi rin practical. Tapos si JC nag-gitara siya sa amin. Pero hindi siya nag-workout. Although, close yun sa amin. Si JC ng End of Man. End of Man, reppin'. So yun, ng End of Man, siya gitara nung 2022. So nag-gig kami. Pero ang hirap din, pasok pa, kumbaga, wala kami masyadong drive, man. Parang hindi pa namin, parang, paano ba, yung feeling? Hindi pa namin... Di pa kayo nalilibugan ulit sa music, gano'n. Oo, parang sakto lang. Kumbaga parang napilitan yung dating. Kasi nga, 2020 lahat, nagbabalikan na lahat. So tapos, nabubuyo kami ng mga tropa namin sa eksena na kailan kayo babalik, ganyan. So yun. Si Jules ang laging kumbaga sa kanya, siya yung nagkakwento sa amin nun eh. Ewan kung ine-exaggerate niya lang yung mga kwento. Dami naghanap sa atin At saka, I for one, ako lang naman to personally. Ni-run ko yung buong album niyo. Playlist ko siya during work. Ngayon kung 2016 walang follow-up, medyo nangihinayang ako doon. Napaka-tight ng tugtugan, napaka-raw ng dating, metal na metal, old school metal ngayon dating sa akin, which is good. Ang bigat niya, sobrang tight. Tapos, and then that's it. Wala siyang follow-up. Ngayon, which leads me to my next question. Given na ito na yung present lineup, na-interview namin kayo ngayon, kayong apat. What's next for Traces? Okay, na-gets ko yung yung sinabi mo kanina, wala pa yung drive. Pero yung napapag-usapan nyo, may mga laid out na ba sa table, meron na bang mga new songs na medyo luto na, 2, maybe 3 songs na ready for your next album? Meron mga gano'n na ba na nangyayari sa band? Meron na, yep. Meron na kaming may mga nakasalang na kami na napapracticein as a band. Pero may mga riff kasi ang style namin is kumbaga si Jules gagawa na siya ng riff or anyone gaya nito ngayon si Ellison. Si Ellie meron na siyang may contribution na siya ng riff. Kumbaga nasa bangko na siya, nakabangko, may folder na, may folder na ng mga gagawin namin. And then si LJ din may ginawa siyang riff. Although majority kay Jules since siya yung talaga yung sumalo nung nawala si Albert, siya yung sumalo na parang around 2016 or around that time 2016 parang nag-isip kami na paano kaya mag-municipal waste tayo, 4 lang tayo, ganun yung mentality namin that time. Although wala kaming drummer noon nahirapan kami hirapang i-push pag walang drummer Pero gumagawa kami ni Jules ng riff. So nakagawa kami ng 4. May iba pa kami nawawalang riff, hinahanap ko pa yung mga riff na kumbaga sa hinahalukay ko sa email yung mga riff. So ngayon, may mga kanta kami siguro around pero ayoko meron akong superstitious belief pero ayoko masyado kumaga ilatag yung mga plano. Baka maunsyami. Maudlot. Maudlot. Pero meron niluluto kami. Pero hindi siya ganun kabilis. Hindi ganun kabilis yung proseso namin. Pero ngayon, good thing na si Ellie and LJ, praktisado nila yung mga kanta sa album.
which is yung mga unang tinry namin na mga members, medyo di nila trip ganun. Kaya sobrang natuwa kami nila Jules and Clark. Natuwa kami nung sumama si Ellie and LJ. Na gusto nila yung mga kanta. I mean, sana talaga gusto nila yung kanta. Pero kumpiyansa naman, gusto talaga nila yung kanta. Gusto nila yung kanta. And at the same time, mabilis, pinapraktisado nila yung mga kanta. And before, kasi parang ang tagal, sila tatlong kanta. Tatlong kanta. Ang tagal. Wala yung, kumbaga sila hindi nakala-push. So, yun ang isang positive. Trace of War. Okay yung bagong members. Isa rin na parang, i-add ko sa sinabi ni Clark kanina. Ang endpoint ng Trace of War basically yung pag nakuha namin yung yung parang like-minded na member, yun talaga eh. Kasi mahirap, unlike sa skill kasi skills, pwede mo makuha yun. Ang dami kayo magaling na musikero. Tutusin. Pero yung skills, at the same time, of course, gets na yung music. Trip na yung music, trip na yung thrash, trip na yung hardcore, trip na yung punk, trip na yung crossover thrash. Kasi 'di ba kahit death metal ka pag di mo trip talaga rin yun, hindi mo rin yung gagawin yun eh. Correct. Nasa rin yung attitude ng ganung na para i-deliver yung ganung music. Kumbaga isa yun eh. Same na yung klase ng kumbaga yung same like-mindedness nga na sakto din na sina Ellie and LJ. Kumbaga pareho ng kumbaga kung ano na kami ngayon, 'di ba? Siguro kung na-meet namin sila nung mga single pa kami, siguro medyo magkakaroon ng tawag nito. Kumbaga hindi pa tugma. Ngayon parang tugma eh. Kumbaga parang sila, kumbaga pwede nga namin tuhingan ng mga tips eh. Kumbaga paano yung fatherhood ba eh. Tsaka kasi Ellie, hindi lang fatherhood ang pwede mong ihingi ng tips dito. Aming pwede i-tipsan si Father Ellie. Paano natin? Pa-share naman na si Ellie. Ellie, sir, ano yung take mo doon? Tips sa tips. Usually, alam na nila lahat. Hindi ko alam kung anong tips ba yung kailangan eh. Pero ang pinaka-importante dyan, buti yung current lineup nyo, may synergy pa rin, Pare-pareho ng trip. Actually, yan ang pinaka-main ingredient dun eh. Kung isa trip nyo po tayo na walang mali dun. Nothing could go wrong, pare. Isa lang yung linyahan, isa lang yung path ng banda. Kumbaga, I'm not sure kung ano yung tawag doon. Yung sa kabayo yung may rito. Parang may sila rito. Takip sila rito. Isa lang talaga yung isa lang yung focus nyo. Which is good. Marami kasing maraming nagbubuo ng banda. They came up with good pieces. They came up with good songs. Pero hindi sila nagja-jive kasi samot-sari influences nila. To the point na when it comes to songwriting, doon sila nagsumasabog. Doon na nagka-clash yung mga nila, yung mga ideas nila, which is yung siguro, meron tayong mga tinatawag na mga one-hit wonders ng mga band. Pero given the fact na ito share nyo na what do you call this, isa lang talaga yung trip ng banda, music per se. Given the circumstance na family members, na family men na kayo, you still dig yung kung ano yung nasimulan nyo, pinagpapatuloy nyo up to this date. Para sa akin, may nararating at meron na somehow na narating. If that makes sense. Yeah. Rigel, question, sir. Yung sa yung sa, siguro itatanong ko lang yung sa 2016 yun na album. May certain ba na tema tong mga kantang to? Paano to sinimulan? May mga senaryo ba to na binuo nyo? May kwento ba to? Kunyari, said, Painful Stripe hanggang sa 10 track na Waltz. Yeah. Ano lang paano ba? Yung, in terms of sa lyrics, wala siyang theme per se, pero more on parang social political, yung common na social political commentary.
Yeah. Although tinignan siya sa lens, iba yung lens ko that time eh. Kasi noong mga time na around, yung mga songs na nandiyan, parang nasulat siya from, although na-revise siya heavily, revised, lalo na yung Walls, Curse, Deceiver, tsaka Let Alone the Weak. Galing siya sa EP, not EP, pero demo. Na-demo namin siya from 2010. Pero mga nasulat siya, riff siya ni Albert. Nauna si Albert na maging guitarist kay Jules sa Trace of War. Nasulat siya from 2009, mga riff. Pero eventually nasulat, tapos na-record as demo. It's heavily na-modify hanggang sa umabot na nailagay sa album. So nasulat siya from 2000, sabihin natin from 2010 or 2009 to 2000, between 2009 to 2013. So unti-unti siyang naisulat, ni-record namin 14. So in terms of sa lyrics, in terms of sa tema ng music, sa music more niya thrash metal, hardcore, anything na fast, although hindi grindcore fast, pero thrash metal, hardcore, yan yung kumaga yun yung parang idea niyan, crossover thrash. Kumaga yung idea nung sa 80s, 'di ba, sina DRI, sino ba yung mabilis din, Suicidal Tendencies. Although Suicidal Tendencies medyo medyo ibang style ng crossover thrash. Sino yung basta, so anyways, yun. Ano ba? Biohazard, Corrosion of Conformity. Not Corrosion, ibang Sino yung Jules, yung what you gonna do when it's here, what the beer? Mabilis. Yun yung pinakainig sa akin pinapakinggan dati namin ni Albert na yung sumulat ng Low Life. Teka lang, search ko lang. Hindi ako nito eh. Lang Google. Teka lang, dali lang Wag. Maalala ko yan. Alas 4 mo na maalala yan. Alas 4 na madaling araw. Hindi, ito. Malapit na. Cryptic Slaughter. Yes, the almighty Cryptic Slaughter. Yun yung idea nun. Although sa amin, naisip namin yung idea ng crossover. What if dalhin natin sa time na to? Kung pwede natin ipasok yung New York hardcore. Kami mga kanta kami na yung mga beat parang sa Madball eh. Kasi si Clark sobrang solid sa Madball eh. Madball, Sick of It All. Tapos si Albert sa mga thrash, si Jules din sa mga thrash metal. Ako rin sa mga crossover, mga ganyan. So yun, in terms of music yun talaga. Actually up until now yun ang although since nandito si Ellie, gusto namin try namin pasok ng death metal. And since heavily rin recently, nadidig na rin naman yung mga certain aspects ng death metal eh. And yun, sa lyrics, socio-political commentary, pero ibang lens kasi kami ni Jules, around nung nag-meet kami sa Saitel nito, tapos lakas namin mag-chonky, ganyan. Yeah. Tapos nag-uusap kami tungkol conspiracy theory. So lahat ng bagay-bagay nakita namin sa lens ng conspiracy theory. Kumbaga ganun. Pero hindi naman siya heavily conspiracy theory. Pero ganun, kumbaga yung conspiracy theorist na kumbaga kung paano makita ng conspiracy theorist yung mga bagay-bagay na sa socio-political context, mga ganun. And also siguro yung pagiging patriot. Yan. Ayoko na dito. Saan ba meron? Si Clark pa yan, si Clark. Pa yun, pre-Duterte pa yun. Pre-Duterte era. Chill lang. Pre-Tokhang era, kaya safe pa tayo. Pero buti nga before. Nag-iaboy yung nalala ko yung mga pot cake. Oo. Ano to? Weed cake, pot cake, grabe. Memories. I'm sure si Johnny Boy nakaka-relate yan. Ano ko nga pala, acknowledge ko lang yung mga viewers natin ngayon. Drezen Jimenez, good evening sir. Si Christian, Pauline, good evening sir. Si Jake ng Gideon. Naging guest din natin dito. Yes, Gideon naging guest din natin. Kailan ba yun? Last year ba yun? This year? Parang sa season 2 na yun, pare, no? Parang season 2 na ata. Yeah, okay. Jake, good evening, sir. Si Johnny ng Scrabble. Ang dami banda nito, nag-Charlie rin to. Tapos,
Johnny, may parak ngayon, may parak. Ayan, si Jay Flora. Idol ko po si Kuya Jules. Idol ko rin yan. Basta ng ano yan, nung Manila Switchblade dati. Tapos, acknowledge din natin si Mr. Wala na siya si James Innumerable. He mentioned it's about time to unleash the dogs of war. Si Sir James. Naalala ko yan. Yung Pinoy na Australiana namin ka-work with. Okay, sige. Rigel, why don't we go ahead and play another piece from Traces? Sige, Deceiver, okay lang yon, i-play natin. Or meron kayo something in mind? Masyadong matagal yan. 10 minutes yan, Deceiver. Yun, sige. Ano ba? Let Alone the Weak. Sige. Sige, let Alone the Weak. Sige. Thanks for tuning in, guys. We'll be right back. Yun, sir. Let Alone the Weak. Okay, question for every member of the band. Again, ito na naman ako sa tanong ko, Rigel, na to. Very standard na to sa akin. Growing up, ano yung pinapakinggan nyo? As in elementary days, before coming up with loving thrash music. Or should I say metal music? Siguro mag-start muna tayo kay Sir Aboy. Sa akin,
ano, yung kung anong meron sa bahay na cassette, may mga Beatles, ganyan. May Amy Grant, mga ganon. Kung ano yung pinapatugtog ng mga kapatid ko, yung ate ko, kumbaga yun. Sa kanig siya ng Savage Garden. Pinapakinggan ko din yung Savage Garden. Yun ang mga napapakinggan ko nun. Tapos yun, tapos high school na yun na uso na nga yung mga MTV2 yan. Tapos dun kaunti-unti yung mga new metal, diba, yung mga Limp Bizkit. Tapos unti-unti na, kumbaga yung may banda yung Slipknot. Yung time na yun parang sobrang sa Air Max ko sobrang disturbing no, kasi makikita niya ang weirdo ng itsura, diba? So, ang gulo ng mga tao. Tapos alam mo yun, sobrang aggressive nung performance nila. Baga as a kid, nung 14, 15 ka nun, parang sobrang this is the stuff, parang ganun. Talaga ito yung parang ito is the shit, yung baga, diba? So, yun yung mga and then eventually, unti-unti, kumbaga, nung college nga, somewhat, nakinig kami ng mga post-hardcore, mga post-hardcore ng time na yun, mga From Autumn to Ashes. And then, ang between ng thrash, actually, hindi post-hardcore, hindi kami tumalo ng thrash eh. Actually, kaya kami medyo kasi medyo gitna nun talaga metalcore. Nung time na dumating yung mga metalcore, mga Killswitch, Engage, mga Unearth, yun talaga yung gitna nun eh. Yun talaga yung parang, kasi pag nakikinig ka, may melodic sila eh, parang may post-hardcore din sila eh, pero metal eh. Diba? Tapos, yung chorus nila, singy-songy. Diba? Mga, I won't be long. Diba? Parang emo yung chorus eh. So, yun yung parang gitna nun, mga Unearth, Darkest Hour. Tapos nga, and may metal din sila. So, pag nakinig ka ng, and yung metal nila, heavy metal and thrash. So, pag nakinig ka nun, kumaga naghanap ka ng ano yung mas mabigat dito, ano yung mas aggressive dito, yun. Pero nagsimula talaga yun sa Savage Garden talaga. Yeah. Okay, from Savage Garden to those bands na you mentioned, sino nag-influence sa'yo dito? Sa trash, yes sir. Trash music. Tawag nito, siguro isa rin malaking influence yung kami ni Dave, yung pinaka-nauna namin gitarista si Dave. Nagbabasa-basa kami. May mga magazine, Revolver Magazine, Metal Maniacs. Yung mga gaya ng Hatebreed, kunyari, pag binasa mo yung Hatebreed, pag in-interview sila, kung ano yung influence nila, sabihin nila, influence sila ng Slayer, ng Violence, ng mga Exodus. So, ano kaya yun? Mga curious kayo ngayon. Pag-uusapan niya. In college, madami kayong free time eh. Diba? Kumbaga, between subjects, 2 oras na 2 to 3 hours na walang professor. So mag-uusap kayo, magdadaldala kayo. Pre-social media days. Diba? Pre-social media days. And limitado naman yung pwede mong gawin sa Friendster. Diba? So wala pang Android phone nung merong cellphone, text lang, call and text. Diba? Yun ang most pwede mong gawin. So magdadaldalan talaga kayo ng mga tropa mo. Wala totoong daldalan, 2 to 3 hours ng daldalan, ganyan. Palitan ng kuro-kuro. Mapag-uusapan nyo yun. And dun nga, sa PUP kami nag-college, kumaga, 1 jeepney away sa Recto, sa Tower, Tower Recto. Maraming bootleg doon bumibili. And yun nga, pag bumibili yung isa, bibili ka nung ito na CD na wala siya. So pagpapalitan kayo, umiikot yung mga CD sa amin. So doon kami and yung gitarista namin eventually, mga around 18, mga third year, 4th year college, si Albert, natisod namin through Filipino metal. Ganap kami ng metalcore, melodic death metal na gitarista. Although hindi siya masyado into it. Pero alam niya yun. Talagang sila kasi ng kapatid niya, si Albert, kapatid niya si Vron ng Pagan Fire. Dami, talaga sila. Talagang into metal talaga sila. I mean, lalo nung time na yun, kumaga kung i-explain namin kung gaano sila ka-metal nung time na yun, nung mga college kami, sakong metal talaga sila. Kasi daming reference. Si Albert yung guitarist namin, siya talaga yung nag-influence siya talaga nagsabi kung ano pa yung mga, bukod sa parang staple ng thrash. Sabi natin, Slayer, Exodus, Metallica, Megadeth, Violence.
ano pa yung mga bukod doon, explain pa siya ng mas obscure pa ng mga banda. Yung pakikinggan namin parang di talagang alam mo yun, parang ito na, solid talaga yung ano. So doon kami nagsimula din sa kanya. Tapos si Calix yung namayapa namin na bassist that time. Bass namin that time namayapa nung before si Jules maging kabanda namin. Tawag nito, siya naman yung kapalitan ko ng kami naman nag-uusap about hardcore. So yun, kumaga yung mga Madball, Sick of It All, yung mga New York hardcore. Although may din sa metalcore kasi yun eh. Metalcore ka, pag sumama may mga poster nun sa magazine, yung mga Sounds of the Underground, yun yung uso na that time eh. Tapos kasama nun Hatebreed, kasama nun yung Sworn Enemy. So yung mga pakikinggan namin, ano kaya itong mga metallic hardcore na to, All Out War, doon kami so kumbaga parang sila talaga yung heavier version or mas heavier counterpart ng metalcore eh. Metallic hardcore, mga yun nga, mga Integrity, Ringworm, parang tas trashy din yung mga gitara nila. So parang okay. So nandun yung old school influence pero modern, suntukan, mosh pit, gang vocals, tapos hindi siya singing, ano pa rin siya, screaming vocals. Ayos to. So yung pinapakinggan namin hanggang inyo, hindi na kami nakaalis dun. Kumbaga nahawakan na talaga kami ng cross. Tapos kaya nga, since sobrang dig namin yung hardcore music and also yung thrash metal and some death metal din, yun, so kaya yung crossover talaga yung pinaka parang yung talagang yung parang next step. Kung ito lang yung gagawin natin para pwede natin ipasok tong influence na yung trip natin na to and yung trip din natin na to na pareho. So yeah, so yung middle ground. Sinong sunod? Ako bilang probinsyano, napapakinggan ko ng Elementary, April Boy, Rockstar 2. Siyempre pag high school ka na, parokya na yan, medyo tunog ka. So sa amin kasi ako lang probinsyano. So I guess na-influence lang din nila ako during the time na nag-college kami. Na-influence nila ako with parang may mga ganito palang music hindi nakakarating sa probinsya. Ano na yun? So medyo hindi naman na-warshock pero nagustuhan ko naman. So very malaki na bagay yung nakilala ko rin sila Boys na Saka yung first batch ng Traces of War or Tears of War na-influence nila ako with different kinds of music. Kasi parang na-open yung eyes ko. Ganito palang music na solid pala. Hindi lang pala Limp Bizkit saka Linkin Park yung metal. Parang yun. Kasi pag sa probinsya, parang ganun lang. Hindi naman masyadong sa probinsya. So, again, going back to this, sinabi ko sa kanina, kung baga sa members, ako yung pinaka-pop. Ako yung mas dikit sa pop, which is, pag sinabi kong pop kasi medyo catchy, medyo hindi exploding. Siguro yun yung sa part. So, Baduy, di ba? Pero, nakinig din naman kayo ng April Boy. Ayos. ano yung ginajam natin, Clark, na ano? Yung paborito natin jamin na Rockstar to nun. Sa acoustic guitar. Oo, di ba? Yung bakit ba? Bakit ba ba yun? Hindi. Tulala sa isang tabi. Yeah, mga ganyan po. Tangin. Audio issues na naman ako kanina. Sino sunod? Si Ellie. Ikaw muna, Ellie. Sige. Medyo mahaba. Okay. Nung elementary days ako,
Kasi may yung utol ko sa music. Kahit anong genre, from no wave to present music nung time na yon. Tapos yung mga pinsan ko naman, nagigitara sila ng slow rock, mga Nazareth, ganyan. Tapos, yung isang bata akong pinsan, first time niya sa akin pinarinig yung Metallica. Sabi ko, okay to Tapos, parang gusto ko to. Tapos, sinunod nun, parang naghanap ako na mas mabigat pa. Tapos, lumabas kasi dito sa Pilipinos nun yung Vulgar Display of Power. Tapos, yun, pagkatapos yun, sabi ko, hindi, meron pang mas extreme dito. Yun na-discover ko nga yung Power Recto. So, nakita ko yung mga tapes ng Napalm Death. Yun, nangiram ako sa mga classmates ko. Tapos, nung time na yun, ang mga kaputukan nun, yung mga e-heads Tapos, nung Napalm Death, sabi ko, medyo naguguluhan pa ako noon sa Napalm Death, yung nakuha ko yung scam, parang magulo na naguguluhan. Kasi narinig ko yung Morbid Angel na Abominations of Desolation. Yun doon na nag-umpisa. Sabi ko, ito trip ko. Dito na nag-umpisa. Tapos, classmate ko si Kiko noon, high school. Hindi. Actually, si Eman muna from Isbara. Siya yung una ko naging classmate. Pinapakinggan namin ni Eman ng mga GNR, ganyan. Tapos Depression Mode. Tapos The Very Best of Madonna. Yan. Tapos pang sexy time. Yes, pang sexy time, pampatulog yun. Pagkatapos uminom yan, pampatulog. Makinig tayo ng Madonna. Tapos si Kiko na yung naging classmate ko. May banda si Kiko ng alternative. Sinasama niya ako sa mga jam nila noon. Wala pa akong balak magbanda noon. Pero yun nga, pinarinig ko sa kanya yung Pantera, na-dig niya. Tapos, lumibili kami ng tape sa Odyssey noon, sa Isitan, sa Recto. Mga latest na mga death metal noon. Lumibili kami Grave. Tapos, kababata ni Kiko si Stephen nung sa Green Department yung basis. Doon niya na-meet si Bong ng Green Dep. Yun nga, wala na nga si Bong ngayon. Caress of Steel siya noon before. Tama. Tapos, yun, sabi ni Kiko, gawa tayong banda at buta. Hindi naman ako ganun kagaling mag-gitara. Alam ko lang naman yung mga natutunan ko sa pinsa ko ng mga slow rock, ganun. Tapos sabi niya, matututunan naman yan, paturo tayo kay Bong. So, si Bong ng Green Dep. Medyo Green Dep na sila noon, ginagawa nila yung album nila. Tinuruan ako, mga basics, mga trail, mga ganun. Tapos, yun, hanggang sa kapakapa na, doon nag-umpisa, Grave, pero Sepultura na yung mabang album yun. Yung Beneath the Remains. Tapos, pagkatapos na nabuo na yung Exhumed na yun, yung previous banda namin dito. Tapos, more on cover siya ng DSI. DSI, tama. Tapos, after nun, nag-meet ulit kami ni Eman from Isbara. Gumawa kami ng metalcore na more on Hatebreed naman yung tema. Tsaka Strife. Another Worldly Advice, pero short-lived lang. Tapos nag-session din ako sa mga ilang banda. Tapos, yun, dami ko nang napakinggan hanggang sa nag-Dillinger Escape Plan. Nung nag-pandemic, kasi almost actually 2 decades ako nawala sa scene. Nung nag-pandemic, dun lang ulit ako nag-start. Bumili ako ng isang gitara hanggang sunod-sunod na. Doon ko napakinggan yung Archspire, kung ano man yung Canadian na yun. Parang sabi ko, ito na pala yung death metal ngayon, parang game over. Parang ayoko na ata mag-gitara. Ang hirap naman nito. Tapos yun na,
gumagawa ko ng mga videos, yung mga trip ko lang na mga death metal noon, kung hindi, Pantera, ganyan. Tapos, kahit ano, basta trip ko, yan, tututuin ko, yung video ko, tapos post ko. Tapos, nakuha ko session kila Polly sa site. Tapos, after noon, ito na, Traces of War. Kaya, so, pinaka-root talaga ng influence yung sa palagay ko. Grabe, suspense, man. Drum roll yan. Mahabang drum roll. Trrrr. Medyo nawala yata tayo. Rinig niyo ba ako? Yes, sir. Yun. Okay, si Richard yung nawala. Laro ng headset ko. Ayan. Nag-lowbat yung headset ko. Yun na, yun yung sa akin. Alright. Okay, while waiting for Ellison, sorry, parang naalala ko yung ano na yan, kasi elementary ako noon, yung Tower of Recto na yan. Yung kuya ko taga-NU. Wala yung audio. Yung kuya ko taga-NU, at saka yung talaga sa amin magkakapatid, yung pinaka-metal lord yung tawagin namin. Umiya na, may dalang Cannibal Corpse. As in talaga yung mga pinapahinggan niya, yung mga ganitong level of metal, Cannibal Corpse. Dayside, Napalm Death, Dismember, meron pa siyang Disharmonic Orchestra. Ngayon, yung mga inuwi niyang tape, coming from Recto, is yung mga parang, merong dalawang klase. Yung inlay nila, natutuwa ako. Merong karton, tapos picture. As in talaga nilitratuhan, tapos yung dinikit ko sa karton, yun yung inlay niya. Tapos syempre yung cassette tape. Tapos meron namang buong picture, pinicturean yung buong inlay ng banda, ng album. Tapos yun yung ginupit, yun yung ginawang inlay. Nakalimutan ko kasi alam mo yung pagkakaalala ko nung time na yun, nung nagkahilig ako sa music. When I started buying records, sa Odyssey pa nun, 90 pesos, 80 pesos yung tape. Tapos sa Recto, I'm not sure kung magkano. Maybe perhaps you can share kung magkano nga ba yung bibili yung mga tape din. 50 pesos, 60. Basta yung mga hard to find ko yung makikita Ellie, makasagot ka. Sorry, babalik na ang audio. Ano yung tanong? Sorry, yung sa Odyssey? Hindi, yung sa Recto, yung mga nabibili natin, mga hard to find na mga CDs, pati mga cassettes. Yung mga ni-record. Kasi sa Odyssey, from what I could remember, when I started buying record, cassette, elementary ako nun, 90 pesos yata yung per piece. 90. Yung sa Recto, kasi yung kuya ko noon, umuwi siya, parang every Friday niya nagagawa yun, umuwi siya ng panibago. Meron siyang bit-bit na tape kasi iniipon niya yung allowance niya. Then at the end of the week, Friday, meron siyang bit-bit isa o dalawang tape. Galing doon sa Recto kasi doon siya nag-aaral sa NU that time. Sa Panok. Then dadaan siya na Recto para na bumili ng tape. Alimutan ko, na-curious ako kuya ko. Kung magkano nga parang alam ko 45 to 60 ata kasi 90 yung Odyssey. Something like that. One time na yun. 45 ata or 60. Diesel dazzle yan no? Solid. At saka yung nung tinanong pa nga daw niya, itindera doon. Saan yung nire-record to? Galing parang Hong Kong yung mga tape na yun na dinadala rin sa Pilipinas. Ewan ko may katotohanan yun. Kasi pwede naman din i-burn. Kumbaga from CD to tape, di ba? Meron tayong technology ng time na yun. Diba? Bibili ka ng CD, kahit hindi mo nakikita, bibili ka ng CD elsewhere dito sa aming bansa meron. Then, dito sa Pilipinas, magagawa mong i-record sa ito tape. Ewan ko, basta yun
Kasi memories lang, naalala ko lang bigla yung recto na yun. Although, in-influensyahan din ako ng kuya ko na makinig sa metal. At that time, oo, nakikinig ako kasi yun ang available na music sa bahay na. Pero I ended up sa ibang genre talaga. Pero I still appreciate yung kung saan talaga metal. Kasi yun talaga una ko na-pilot. That's why I need to rock music. Okay, thanks for sharing, Sir Ellie. Or maybe meron pang medyo naputol kanina eh. Meron pa bang i-share? Yung pa nga ba? Hindi ko na maalala kung saan akong part na putol eh. Pero, yun nga, sa mga music influencers, siguro yung sa riff making, nandun pa rin yung Pantera at saka tawag niya ito, Macab. Yan, Macab. Macab. Konti ng Cannibal. Tsaka Dying Fetus yung bago. Aputek. Yun pala. Anong recommended mo na Macab album? Yung Sinister Slaughter ako. Doon ako na sa Sinister Slaughter. Yung kinopya yung anong album ng Beatles yun? Sgt. Pepper na parang Sgt. Pepper. Sgt. Pepper, tama. Di ba? Solid. Solid din. Solid din ang discography ng Macab, no? Solid. Sa mga death metal naman, si JC Endofman talaga nag-influence sa akin ng mga sobrang yung kalala ng pag death metal ka, kalala mo yung mga Malignancy, yung mga Unique Leader Records. Si Jules pala, hindi pa nakapag-share ng niya. Ano kayang sound trip nito? Lupit sound trip ito, Elementary. Jules, ikaw na, Jules. Yeah. Bali, Elementary. No choice ako. More on folk songs. Dahil kay Airpods. So, nung unang pinigyan ako gitara dahil requirement sa school para sa music subject. Yun, ano ba yun? Hirap ako nun eh. Dami kasi chords ng unang song na ginitara. Father and Son. Alam mo yung masyado siyang emo. Kailangan, na mag-aral ka muna. Ano mo yun? Sobrang pinupush niya sa akin lyrics and Father and Son. Ni Paul, ano ba yung last name? Pulutan ko yung artist name. Last name. And then, after, doon yung kay Freddie A, yung anak, alam mo yun, konsensya na magulang. Yan yung mga yan yung mga binababad niya sa akin. So, in my defense, ang lagi kong piniplay yung Estudyante Blues. Yan, yung mga narinig ko. Yung mga narinig ko sa video ko. At syempre, yan, yung lagi nilang kinakanta tuwing weekend dahil inuman ang elementary ako, Beatles. Yan. So, to the point na until now, pag gumagawa ako ng password sa corporate, isang phrase ng Beatles, every first letter, yun ang gagamitin ko with a mix of numbers. Madalas Beatles, yan. And heavy influence, elementary. And then after that, pag nagsawa na ako sa school, nakikinig ko yung pinapakinggan, ayan yung mga boy bands, OPMs. And then hanggang sa madalas nung una ako nag-aral gitara, medyo ewan ko, cliche for majority ang gusto nila mag-gitara para tabihan sila ng babae. At naasar ako. Ba't kailangan mag-gitara para magustuhan, ma-impress ako? Gusto ko mag-gitara yung para ma-appreciate yung music that siguro kung nag-gitara may siguro elementary na mag-guitar solo na ng basta rock song, mamaya maalala ko. Parting time. Baka Sweet Child yan. Ay hindi, basta mabilis para sa acoustic magaling siya Pag solo, ginawa niya electric And then after that, early high school, early high school nauso yung new metal. Yun yung kaputukan ng new metal, family values,
Yeah. Ayun, tapos pati mga local new metal yun. So, kung ano uso nun, yun din ako Porn, nababad. ano? Kasi mga kaklase ko nag-aaya mag-jam metal. And may oras na nagsawa ako, so nauso din yung panahon back then, MTV, Alternative Nation. Ayan. So, may mga kaklase daw nag-aaya mag-jam studio. Ayan. So, yun yung mga ginikitara ko that time. Tapos, nung pag-graduate na ako ng high school, may bumabalik ako doon na nagsisimula yung mga metalcore. Yan. Pausbong na yung metalcore. And then, naghanap ako ng mabigat. Sabi nila, sinasabi sila na ito na yung pinamabigat, pakinggan mo itong mga local. Hindi ko na sasabihin ko sino kasi baka offensive. Pero naghanap ako ng mabigat, so may nagpakilala sa akin, Cannibal Corpse. Nasa yung tape na recorded kasi wala pang hirap ng rig that time So nung narinig ko yan, sobrang na-appreciate ko. And then nung tinarinig sa akin yung Holy Wars ng Megadeth, ayan, sobrang doon ako unang nabuksan sa thrash metal. At saka back then mas gusto ko ang Megadeth kaysa Metallica. Siguro back then hindi ko alam yung era na yun, hindi ko pa alam yung Kill 'Em All album. Yung first 3, Kill 'Em All, diba? Sa Master, sa Ride the Lightning. Sinasabi Black Album lang. Kaya ayun, nung nalaman ko yung Holy Wars, yun muna pinakinggan ko. And then, after that, karoon ako na ibang banda nun ibang genre, not metal. So, madalas nagpo-focus ako sa pinapakinggan ko kung anong banda ko. Ibang banda ko back then. Or on modern rock. Ayun, modern rock, post-rock, post-modern rock. And then after that, actually unang BPO ko, unang work ko itong nakilala si Ed. Siguro mga 20 years old lang ako. Si Ellison. Hindi pa kami gano'n nag-uusap na. Pero doon, ayan na, medyo nagpapabad na ako sa metal. Hindi lang kami nag-uusap, pero nababalita ako, nakikinig din siya. Pero at that time, naibanda din ako. Iba din aya sa akin, maroon classic rock and roll, local. So, nakikita ni Ellison yung tumutugtog yung Mrs. Party sa BPO. Yan, tapos, nung umalis ako doon, lumipat na ako sa Itel, ayan na. Nakilala na kami nila Clark, nila Aboy. Ayan, siguro mga 3 years kami naglalasing lagi. Yan, natutulog ako kala Aboy, kala Clark, magigising na lang kami. Kukwento ko ba dito? Pwede naman. Yung isa, nakita, hanapin ko sila sa apartment. Yung isa, pauwi na sana kasi nakatulog. Nasa pinto, nakatulog. Mukhang naihi pa, tapos natulog sa ihi niya. Tapos yung isa nawawala, nasa banyo pala dahil malamig daw sa sahig. Yan. Ganun kami pumarty dati. Yan, siguro weekly, mga 3-4 times a week. Single kami lahat that time Yung mga early 20s namin yun. Yan. Bulletproof. Siguro, grabe kami mag-inom ng that time. 4-3 times. Basta may pera, inom kami lagi after shift. Tapos, ayan, si Aboy lagi yan, kukwento yan tuwing namin, lunch or after shift. Kung bibig niya, metal. Bagong banda na rig niya, yan. Kukwento niya sa point of view niya. And then, magbaburn niya lagi. Nawala na ngayon, nanakaw na sa akin yung collection ko na mabigay ni Aboy. Hindi ko mabilang kung gano'ng kadami binigay sa ni Aboy na burn na CD doon. Meron isang CD na lahat na album ng Black Sabbath nandun. Tapos merong isang CD na puro trash. Yan. Halo-halo. Lagi yan, may compilation. So, I would say, nagsimula nung nakinig ako ng sa thrash metal ng Megadeth. Pero yung nababad talaga ako. Kay Aboy. Talagang ini-inject niya sa tuwing umuman namin, pinaplay niya. Back then, dami ko may iba din akong banda. Busy ako back then Lagi magkasabay yung banda namin ni Aboy.
back then. Tapos nung umalis ako doon, tapos nung nabakante ako, yun doon na nila ako That's for me. Nice. Ano nga pala? Nakalimutan ko tong tanong kanina eh. Sino nagpangalan ng Traces of War? Minom kasi kami noon nung college eh. Kami nila Clark eh. Nung, kumbaga, nag-isip kami noon ng medyo biblical din na ano. Siguro some biblical siya, pero hindi talaga namin alam paano namin nabuo yung pangalan na Traces of War. Kasi may iniinuman kami noon sa may 28th Ave. Nung panahon na yun, 18 pesos lang yung beer. Anong beer yun? Colt 45 yung beer. Yan yung beer na parang may halong gin eh. Okay yan eh. Sa 20th Avenue. So yung college days, yung budget mo ng college, pasok siya doon. Kaya niya. Kumaga makakarami ka ng inom sa para sa ano. Yun yung time na yun. So doon kami nagbe-brainstorm ng mga kanta, gano'n. Doon kami nag-uusap ng kung ano yung next step namin. Laging may kaharap na beer. Ngayon siguro iba na eh. May kaharap na puro kape, ganyan. Puro kape. Kumbaga kape na yung pinaka-pumalit sa alcohol sa amin. Sa point ng buhay namin ngayon. Uminom pa rin sila. Pero hindi na madalas eh. Kumbaga kasi kailangan the next day, kailangan ito na talaga yung pwede namin sabihin na ito talaga yung Traces of War. Ito na lang yung trace na lang to trace. Tapos namin sa war eh. Ito na yung Traces of War na era. Dapat remnants of war. Yan ang remnants na talaga. Kumbaga ito na talaga yan. Curious ako sino gumawa ng logo nyo? At saka sino yung illustrator nyo sa album ko? Galing. Nice. Yung logo namin college friend na that time graphic. Hindi ko na rin mahagilap yun eh. Si Chi Aldover. At naging may kabanda niya dati. Nagbabanda rin yun. Gitarista. Naging kabanda niya Ang unang logo talaga ng Traces of War, hindi yung ngayon. Ang logo talaga ng Gargoyles. Gargoyles. Yung original, di ba? Yun. Ito yung Gargoyles. Alex talaga nagpasimula. Si Alex, Gargoyles. May una may logo din kami. Pero itong sa album, ang gumawa na to si Chi, na kabanda rin ni Alex, na college friend namin. Na yun, basta yun. Ano ba? Yun, tas yung sa namin, yung illustration, yung album cover, friend nila Clark, na hindi siya, ewan ko nakikinig ng metal, pero na-explain, kasi inupuan namin eh. Inupuan namin yun. Tapos yung kinuwento namin kung ano yung gusto namin. So yun yung and so far okay naman kami. Okay naman kami sa may nauna pa kaming logo sa kung nasa Bandcamp kayo yung demo na Let's Do This. 4 songs doon. Yung songs doon nandito rin sa album. Ang gumawa naman si Eggman. Kilala siya sa hardcore scene eh. Kung sa hardcore scene meron pang, although wala na siya ngayon, na wala siya nung time ng COVID. May festival. Hindi yung festival, parang gano'n, festival of sort na may festival para sa kanya, yung Egg Day. This is Egg Day kasi straight edge siya. Known straight edge siya sa eksena ng hardcore. So, si Eggman, yung meron para sa kanya, dedicated para sa kanya, this is Egg Day. So, to commemorate din yung niya, yung contribution niya sa hardcore scene. Yun. So, yun yung mga gumawa. Just yung naunang logo. Tapos ito, si Chi. Wala. Hindi ko makita rin eh. Wala rin, yan. Incognito yung na tao na yan. Props to the boys, ang galing. Ang galing ng album cover. Thanks kay Eldrick. Yeah. Okay, so napahinggan natin yung influences nila growing up as well yung explanation sa album cover nila. Pre, medyo lapit kang konti. Yan. Yeah. Sorry, medyo malayo pala.
So why don't we go ahead, Richard, and play another song from the band? Request si Aboy. Why don't we go ahead and play Offensive Intent? Offensive Intent. Sige. Yes, sir. All right, we'll be back. Nice. I wish we have the entire entire day listening to those songs.
Okay, medyo nag-extend tayo ng konti. Ako na yung magpapasaya sa band. Medyo nag-extend tayo ng almost 30 minutes. Okay. Yes, sir. Again, gusto ko lang magpasalamat before we get into our party shop portion. Gusto ko lang magpasalamat sa Southern Project on behalf of Christian Pauline and his crew. Maraming salamat for always supporting sa yung intention ng page. And then also gusto ko rin magpasalamat hindi pala ako I forgot his name. Sorry, ayoko ma-dead-air. Pero we can go ahead and siguro simulan natin yung parting shot natin. Pero before we get into that, gusto ko malaman, uulitin ko lang para sa mga viewers natin this late. What's next for Traces of War? Simulan natin sa iyo, Sir Aboy. Trace of War. Mas makikita nyo kami. Hopefully makikita nyo kami madalas na mag-gig. Hopefully at least once a month. Once, twice a month. Pero nag-practice kami. And although we cannot promise na makakapagtugtog kami sa inyo, most likely dito kami sa Marikina. Malapit tumugtog. Or kung saan kayanin. Pero dito lang kami Metro Manila. So muna. And yun. And hopefully by next year, early next year, makapaglabas kami ng anything, either EP or demo or whatever it is. Pero maglalabas kami ng material. And yun, watch out for Ellie and LJ. Trace of War to mga to. Alright. What's next for Traces of War is more family bonded music, I guess. Para sa atin, may mga bago tayong members and very promising. Minsan, naiingit nga ako dun sa mga bagong members kasi masalam pa nila yung mga old songs. We're very optimistic in terms of playing the old songs, and we're more optimistic in terms of creating new songs with our new brothers within the band. I mean, whatever that is, I'm sure it's going to be a fruit of effort, love, in family, brotherhood, and all that. So magustuhan nyo man o hindi, but it's going to be our blood and sweat. Yeah. And for sure for us, malaking bagay yun. And that's how we are going to immortalize Traces of War. Yes. Yep. Prof. That. Hey, thanks, Sir Clark. Sir Jules, parting shot, sir. Well, aside sa nabanggit nila, well, I think medyo Sobrang maiyain naman. Oo nga. medyo may iba yung medyo iba yung approach ng new songs. Lang siguro masabi ko about the songs. And aside dun sa new release, alam ko kasama merch din. And sana. Maraming band friends na active ngayon. Na hindi naman madami, a few mga ka-close namin na Ano talaga soft focus sa na-encourage kami sumalang talaga. So, meron yung isa mag-album launch sila August or late July. Yan. Yung last gig natin, di ba, 2022, pinush lang tayo tumugtog nung kasi tribute yun. Massive siya sa basis nila. So, dahil close friend yung band, ayun, sumalang ko. So, normally, tinatamad ko yung sumalang. Pero pagka close talaga namin, ayan, push kami. Ngayon, ako personally, it's about mental health eh. Kahit sobrang busy, pinupush namin na magka-time. Mismo. Dati iba yung reason namin gusto namin diba? Mental party eh. Ngayon hindi. Party. Yun, sanity. Mental health. Kaya pinupush namin yung Traces. Yep. You just gotta keep everybody safe. Brother Eli.
See you soon sa gig. Kapag available na. Magpo-post naman. Yun lang. Yes, sir. Thank you. Thank you for laying down. Wala. Richel, ikaw, party shot, sir. Meron ka ba bang closing question for the group? Kasi parang parang nasa medyo nag lelelo na sila Traces of War. So siguro aabangan pa rin naman natin yung by next year, 'di ba? So ano lang natin, parang kahit pa paano sundot-sundutan din natin. Kahit pa paano. And they're still practicing. They're still practicing. Kumbaga on standby sila. On standby sila for any incoming event. Potential na mga Tsaka naman, if ever na may mga upcoming gigs kayo or events, nakaantabay din naman kami sa inyo. Yes, sir. We did it with Circus Dive. Circus Dive ba yan? Richel? Nandun ka? Kay Atman Remorse yun. Atman Remorse. And then yung sa Inaydik yung split ng Abang Lupa and then ng Swine Slaughter, I was there. Yung basis kasi ng Swine Slaughter is my brother. So I was there covering the event. I have videos, lots of it, pero na-corrupt for some reason, pare. Yung mga snippets lang yung na-post ko. Anyway, it's a good event, and then we're hoping na one of these days matchamba namin Traces. Given na Marikina siya, pero dadayuhin niya na local group. All right. Thank you, bro. Okay, once again, thank you so much, Traces of War, Sir Jules, Sir Ellie, Sir Aboy, Sir Clark. Maraming salamat for your time. Nag-extend tayo, pasensya na. Pero syempre, hindi natin maiwasan yan, lalo na marami tayo na-share. Mula na muna isang oras. I was actually hoping we have the at least an entire 2 hours to at least cover the entire tracks ng first album nyo. But yeah, lagi tayo meron tayong para dyan. And then again, yes sir. Jim. And tsaka kung may mga kayo, additional na social platforms, pa-share na lang din sa amin ni TJ para mai-post namin sa page. Yes, sir. Yes, sir. Mostly lang kami. Facebook. Okay, once again, my name is TJ. Together with me is Rigel. TJ from General Trias Cavite and Rigel from Mandaluyong. We also have partners, co-host from Quezon City. And also, we have this one person residing in Dubai, pero unfortunately, meron sila mga prior commitments today. But again, we are able to pull this through. Maraming salamat for your support. Happy Sunday. Cheers, mga pare. Happy Sunday, sir. Happy Sunday! Thank you. Yeah. Salamat. Good night, mga sir. Good night, mga sir. Thank you. Yep. Thank you. Shout out Union of Sound. Yo.